Kumpirmado na, dating ang nasa hanay ng Marines etong si Monkey D. Dragon. Bale lumabas na nga ang spoilers para sa paparating na Chapter 1097. At may title nga daw itong paparating na chapter na Genie. Meaning sa title pa lang alam na kaagad natin na magfo-focus pa rin itong buong chapter na to sa flashback ni Kuma. Which is hindi nga tayo nagkamali. Dahil ang unang ang impormasyon sa spoilers sinasabi nga na itong dating hari daw ng Sorbet Kingdom naglagay ng malaking taxes sa mga citizens ng Sorbet Kingdom para pambayad sa celestial tributes ng world government. Bali kung unang ang pakikinggan hindi naman masama itong ginawa ng dating hari ng Sorbet Kingdom. Pinasa nga lang niya sa mga tao yung responsibilidad sa pagbabayad sa world government. Pero bukod nga daw sa ginawa na to ng dating hari bigla nga daw niyang hinati itong Sorbet Kingdom sa dalawa. Isang may protection sa state nila which is wala silang aalalahanin sa world government since safe nga sila dahil sa hindi sila pagbabayarin, at isang outside law at sila nga ang sasalo ng pagbabayad sa mga celestial tribute. So basically ang pagkakaintindi ko dito itong mayayaman sa Sorbet Kingdom na obviously may mga pera hindi nila aalalahanin yung mabigat na tax at pagbabayad sa world government ng tribute. Samantalang itong kalahati naman ng Sorbet Kingdom which is yung mahihirap including itong sila Kuma sila nga ang sasalo nitong mabigat na tax at pagbabayad ng celestial tribute. In short sobrang unfair nga nitong ginawa ng dating hari ng Sorbet Kingdom. At dahil nga dito itong sila Dragon at Ivankov daw during this time na binuo na itong revolutionary army sinugod daw itong Sorbet Kingdom at pinaalis itong hari nila. At during din daw sa oras na to sumali itong si Kuma ng revolutionary army. Bali itong unang mga impormasyon pa nga lang sa spoilers nagkakahint na tayo na tuloy-tuloy pa nga rin itong flashback ni Kuma. At kung sa huling dalawang chapter nga nakita natin itong pagkasilang at pagiging slave sa Merijoa ni Kuma, at it turns out na nakaalis siya sa pagiging slave dahil sa God Valley incident. Ngayon nga mukhang magfo-focus naman itong flashback ni Kuma sa pagsali niya sa revolutionary army at kung paano ba siya naging hari ng Sorbet Kingdom. Yes, alam ko na yung ilan sa inyo medyo disappointed dahil hindi tinuloy-tuloy ni Oda itong flashback sa God Valley incident o hindi ipinakita ng aktual yung naging paglalaban nila Roger at Rox D. Sebek. Pero kung i-analyze nyo ngang mabuti kaya tayo merong flashback ngayon sa kalagitnaan ng Egghead Island arc dahil kay Kuma. Meaning sa kanya talaga magfo-focus itong flashback. Kumbaga similar sa naging flashback ni Oden. Sa pag-uumpisa nga ng flashback ni Oden hindi naman sa Roger Pirates agad nag-focus itong flashback, 'di ba? Sa Whitebeard Pirates nga muna. Bakit? Dahil ito nga yung unang sinalihan ni Oden. At down the line nga pagkasalin ni Oden sa Roger Pirates wala na tayong balita sa Whitebeard Pirates. Syempre dahil ang naging focus na ng flashback ito ng Roger Pirates which is kabilang na siya dito. Ngayon similar nga itong flashback na to kay Kuma. Sa kanya nga nagfo-focus ngayon dahil may gusto ngang iparating si Oda. At ito nga yung pinapanamnam niya sa atin itong naging experience ni Kuma simula nung bata pa siya up to this point nang sa ganon once na makita na natin ulit siya at kung sakali man na magkaroon siya ng sacrifice grabe nga yung emosyon na mararamdaman natin dito. Kumbaga similar din sa kinahinatnan ni Oden. Matagal nga tayong nag-invest sa history niya na nag-lead sa pagsasacrifice niya para sa mga scabards at sa bayan ng Wano. At sa huli nga grabe yung emotional impact ng pagkamatay niya. Kaya naman malay natin itong naging appearance ni Kuma na bumalik siya sa Merijoa para lang pala mag-ipon ng napakaraming pain na gagamitin niya para mailigtas itong anak niyang si Bonnie sa Egghead Island sa pamamagitan ng paglalabas ng pain na to at pagbato kay Gorosei Saturn. Ito rin kaya yung ginawa niya during God Valley incident kaya niya natalo itong si Saturn. Inipon niya kaya yung pain ng napakaraming civilian dito at ibinato kay Saturn. Bali idea lang naman yan. Anyway, ang sumunod na impormasyon nga sa spoilers sinasabing kabilang daw itong si Dragon sa Marines noon. Pero dahil nga daw sa napansin ni Dragon na walang hustisya sa hanay ng Marines umalis daw siya dito. So itong impormasyon nga na to sana
sana na ma-expand pa sa mismong chapter 1097 dahil napaka-interesting nga kung ano exactly itong sinasabi ni Dragon na wala daw hustisya sa hanay ng Marines. Tulad ng may nakita ba siyang irregularidad sa hanay ng Marines gaya ng pagprotekta ng mga ito sa mga Celestial Dragons na pumapatay ng mga sibilyan? Nandito kaya siya sa God Valley incident at ito yung natunghayan niya kaya siya umalis sa Marines? Sana nga mabigyan tayo ng explanation patungkol dito. Sa part naman ng pagko-confirm na dating ang miyembro ng Marines itong si Dragon, hindi na nga ito nakakagulat since matagal na nga itong haka-haka ng marami. Dahil kung itong si Garp nga na apo lang itong sila Luffy at Ace sobrang eager siyang gawin itong mga Marines, paano pa yung sarili niyang anak na si Dragon? Diba? Meaning gaya ng pagpupursu ni Garp kila Luffy na sumali sa Marines, ganito rin yung ginawa niya kay Dragon, which turns out na nagtagumpay siya at in fact napasali niya sa Marines itong si Dragon. Pero syempre hindi pa rin natin matatawaran yung prinsipyo ni Dragon at ito nga yung maganda sa karakter niya dahil yes, may mga Marines nga tayong kilala na mabubuti pero kapag may irregularity nga pikit mata lang nila itong pinapalampas at wala nga silang tapang para i-address ito. Yes, nandyan nga si Fujitora na may tapang para baliktarin itong baluktot na maling practices ng mga Marines. Pero siya lang ba alone ang pwedeng gumawa nito at makakapagpabago sa hanay ng buong Marines? Syempre hindi. Kailangan pa nga niyang manghikayat ng maraming Marines para maibalik ang tiwala ng mga tao. At naniniwala nga ako na mangyayari to sa huli. During Final War, lalaban itong mga Marines sa Celestial Dragons at babaliktad sila sa world government. Anyway, ang huling impormasyon nga sa spoilers sinasabing 14 years ago daw, mula sa current timeline natin naging mga commander daw ng Revolutionary Army itong sila Kuma at Genie. At during daw this time nakatanggap ng balita itong si Dragon patungkol sa pagkidnap kay Genie. Bali itong impormasyon nga na to na pagkidnap kay Genie at pagiging commanders nila ni Kuma ng Revolutionary Army obviously na makokonekta dito yung rason kung bakit ba napasama sa mga warlords itong si Kuma at naging tuta na naman ng world government. So I assume na itong kidnap na nangyari kay Genie related sa world government since so far nga sila lang ang alam nating may grudge kay Kuma. Bali overall nga mukhang malungkot na chapter na naman itong paparating patungkol sa flashback ni Kuma. Pero I assume na isa na naman itong solid na chapter since makikita na nga natin sa picture itong isa sa misteryosong karakter na si Monkey D. Dragon. Bali yung ibang impormasyon nga para sa spoilers na to tatalakayin na lang natin sa mismong chapter review natin. Kaya stay tuned lang sa channel natin para sa mas maraming One Piece happenings. So yun lang, peace!